Sa oras na ito po ay bibigyan natin ng update at pagpapaliwanag. Itong pag-aproba na mag-convene ang Senado bilang Senate Impeachment Court. And ito na nga po ang real test ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sapagkat bagamat ang initiation o ang pagsisimula at pagproseso ng impeachment laban sa isang impeachable official like kay Vice President Sara Duterte ay nagsisimula po sa korte, sa House of Representatives, at kailangan may minimum 1/3 ng mga miyembro ng House of Representatives na pipirma at mag-endorse ng naturang impeachment articles para matransmit sa Senado ang trial o paglilitis po at ang pagbibigay ng desisyon kung convicted or not convicted on the allegations being forwarded doon sa articles of impeachment. Ang isang impeachable official, kagaya po ni Vice President Sara Duterte, the sole and exclusive authority for convening as an impeachment court and to hold trial, mga kababayan, nakadepende po yan at nakasalalay sa otoridad at kapangyarihan ng Senado. Ibig sabihin po, hindi naman natin inaasahan pa na magkakaroon ng positibo o favorable na mga pagbibigay ng aksyon ang House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte naman, sapagkat yun talaga ay kontrolado at dinidiktahan yan at minamanipula nila Romualdez at nila Marcos Jr. Nandyan po ang anak ni Marcos Jr. sa House of Representatives. Siya po yung nagmamaniobra dyan at itinuturong nagmamanipula upang higpitan at talagang pilit-pitin at ipilit ang pangbabaluktot na ito sa hindi makatarungan at maanomalya at may mga aligasyon ng panunuhol na uri ng pangbabaluktot sa impeachment process sa House of Representatives. Pero baliwala na po yun, sapagkat ang talagang magbibigay ng mabigat na epekto sa Vice President ay ang kalagayan ng pagbubuo ng Senate Impeachment Court. At yan ngayon po ay sa araw na ito nag-convene na po ang Senado. Sila po ay magiging senator judges na. Sila ay senador pa rin. Mayroon silang mandatory function bilang mga legislators. At mayroon silang additional function ngayon bilang mga senator judges. Sapagkat sila lang po ang binibigyan ng konstitusyon ng kapangyarihan ng otoridad na isagawa po ang impeachment trial at dapat sila ay magiging impeachment court. Ayan. Hindi pa po napa-finalize ang rules and procedures of the impeachment court. At pagkakaalam ko kanina, mga kababayan, ay mayroon pa pong cognizance or mayroong pagkilala sa pending motion na naisumite dito sa Korte Suprema. Dalawa po yun, ano? Ang una ay ang mga group of independent lawyers from Mindanao, sa grupo po nila Attorney Israelito Torreon, na nagko-question sa tinatawag po na grave abuse of authority, grave abuse of discretion, at nawawala po ang kapangyarihan ng Kongreso sa House of Representatives dahil sa pandaraya sa proseso ng impeachment. Lalo na po ang expedition or fishing expedition at ang kanilang pagmamanipula sa mga ebidensya na dapat ay hindi nila yan pinapakialaman doon po sa mga nagsumiti ng complaint. Ang pangalawang nagreklamo po at naghayag ng kanyang intensyon na magkaroon ng pag-review ang Korte Suprema kung tama ba at naaayon sa saligang batas ang mga ginawa ng mga paglabag sa Bank Secrecy Law, sa Anti-Money Laundering Act, at sa Data Privacy Protection Act, among others,
ang Vice President Sara Duterte mismo. Nag-submit po ng kanyang petition for certiorari sa Korte Suprema. At ito ay pending. Bagamat pending ito, hindi naman po nakatali ang kamay ng Senado na hindi mag-convene bilang impeachment court at hindi mag-proceed. Kaya nga ang opinyon ni Attorney Harry Roque, isa po sa mga kinikilala na legal luminaries o eksperto sa pag-analisa sa batas bilang abogado, baka nga daw hindi mo na magdesisyon ang Korte Suprema. At hahayaan niya, papayagan nito na umusad ang impeachment trial sa impeachment court sa Senado. Kaysa naman i-preempt nito for the second time around na magdidesisyon ito na ibabasura niya ng Korte Suprema ang naturang impeachment articles and impeachment process na ginawa po sa House of Representatives, bagamat garapalan at lantaran po ang nangyaring pangbabaluktot sa mga naturang batas na binabanggit po ni Ka Eric. Ang Anti-Money Laundering Act, ang Bank Secrecy Law, ang Data Privacy Protection Act, at ang Due Process and Equal Protection provisions bilang doktrina ng ating constitutional democracy at ng ating mga legal processes. Lahat ng ito po ay nakita ng mamamayan kung paano ito sinalaula, tinapakan at tinatarantado ng mga Committee on Injustice na nagsagawa ng ala mini kangaroo court trial. Pero bagamat ganun po ang kagarapalan ng kabulastugan na ginawa sa proseso ng impeachment against the Vice President, naniniwala po si Attorney Harry Roque na magpapaliban ang Korte Suprema bilang paggalang at pagbibigay respeto dito sa Senado. May ganong pananaw si Attorney Harry Roque. That can be possible para hindi lumabas po na sobrang pakialamero ang Korte Suprema, bagamat mayroong batayan na sapat at malinaw doon sa mga kaganapan sa Kongreso ni Tambaluslos sa Committee on Injustice at sa kanilang mini kangaroo court trial, mas pipiliin daw di o mano, according to the legal point of view ni Attorney Harry Roque, ng Korte Suprema na wag na munang magdesisyon. Kaysa naman lumabas na parang kinokontrol na nila ang impeachment processes. Let it be decided by the Senate, which is also part of the entire Congress. Kasi pag sinabi pong Kongreso, Senado, tsaka House of Representatives. Ngayon, kung magbibigay ng hatol o desisyon ng Korte Suprema, tidideklara niyang null and void, unconstitutional, invalid ang naturang impeachment process na ginawa sa kabulastugan ng House of Representatives, automatic po magkakaroon ngayon ito ng legal question and political positioning at the Senate. Ito tuloy ba nila o hindi ang pag-convene at pag-proceed bilang impeachment court at mag-trial laban kay Vice President Sara Duterte kung mayroong umiiral na panibagong desisyon ang Korte Suprema. Kaya nga sabi ni Attorney Harry Roque, bagamat mayroong batayang tama at malinaw, pwedeng ito ay pagpapaliban muna ng Korte Suprema para hahayaan ang Senado na siya ang bumuo ng kanilang desisyon upang hindi lumabas na pinakialaman kaagad ng Korte Suprema ang nangyayari sa impeachment process. So bagamat ganyan po ang nangyari ngayon, mga kababayan, mag-proceed ang impeachment court as now fully convened sa Senado at manunumpa na ang mga senator judges patungkol po dito sa Senate Impeachment Court na sila na ang magiging senator judges. At siguro mga isang linggo bago matapos ang linggong ito ay mapagdedesisyonan nila ang rules of the Senate Impeachment Court, rules and procedures, guided by the rules of court ng ating judicial system as promulgated
by the Supreme Court. Hindi naman po talaga court of law ang Senate Impeachment Court. They are more of a political, civil, administrative court pertaining to political process involving public office, certainty of offense, and yung kaakibat na mga parusa na nakasaad sa saligang batas. Yun pong kanilang role. Hindi po ito regular court na susundin stricto ang rules of procedures ng ating Korte Suprema na nakasaad bilang gabay sa paglulunsad o pagsasagawa ng mga trial sa ating mga regional trial court, municipal trial court, sa Court of Appeals, o kaya sa Supreme Court. So there is a flexibility on the part of the Senate na sila ay hinahayaan ng konstitusyon kung ano po ang mga patakaran, pamamaraan, at mga guidelines upang simulan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. So wala pa po itong rules and procedures of the Senate Impeachment Court. Ginagawa pa nila ito. At pangalawa, mukhang hindi na kailangan na mag-preside ang Supreme Court Justice or Chief Justice of the Supreme Court sapagkat ang huling impeachment trial na mayroon pong malinaw na naging proseso at nangyari nga noong 20 years ago or 25 years ago ay yung trial sa impeachment court ng Senado laban kay former President Joseph Erap Estrada. Ang nakaupo po noon na co-presiding officer ay si Chief Justice Hilario Davidi at si Senate President Aquilino Pimentel. I think dahil yon sa ang nakasalang na trial or nakasalang sa trial ay ang presidente ng Pilipinas. According sa mga lawyers na nakakausap po natin, hindi automatic na kailangang umupo ang Supreme Court Chief Justice kung other than the President ang nakasalang sa impeachment court trial sa Senado. So meaning to say, pwedeng ang mag-preside lang nito ay ang Senate President. And as of the moment, ang Senate President po ay si Senator Alan Peter Cayetano. Bagamat mayroong drama maniobra na nangyari kanina, ang dalawang kunwari ay nag-abstain na dating kasama sa silent majority, nang magbiyakan ito ay nag-abstain sila. And they tended to be, kunwari ay independent. We're talking about Senator J.B. Ejercito and Senator Sherwin Gatchalian. But today, they decided to officially join the minority group. So it made the number 11. Kulang pa rin po sila ng dalawa. They need 2 more senators to join the group of Tito Soto and Ping Lacson, Hontiveros and Pangilinan, among others. They need 2 more senators para makuha nila ang 13 minimum requirement para magkaroon ka ng majority block sa Senado, and you can control the leadership and the chairperson assignment for the committees in the Senate para makontrol mong mayoriya at magkaroon ka ng batayan para pamunuan ng Senado on the basis of your majority vote of numbers, ay malinaw na dapat mayroon kang 13 senators. Naabot po yan nila Alan Peter Cayetano noong panahon na nagkaroon ng botohan. But right now, ang physical presence po ni Senator Bato de la Rosa, dahil nga po dito sa panggigipit at mga pang-aatake ng gobyerno ni Marcos laban sa kanya, kahit bagamat pa na bogus ang warrant of arrest na yun at impostor ang warrant server na si Trillanes, physically absent na naman ngayon si Senator Bato de la Rosa sa Senado. So dahil dyan, 12 lang po ang numero ng majority in the actual physical number counting. So kung bibilangin ngayon, ang majority 12 plus Senator Bato de la Rosa 13. Pero pag nagbutuhan sa mga motion at nagbutuhan sa mga desisyon ng Senado, ang requirement dapat physically present. Ngayon, mayroong mungkahi na naririnig natin na itutulak ni Senator
Rodante Marcoleta. Napapayagan si Senator Bato de la Rosa na mag-participate via remote communication system like Zoom o Team or whatever platform that will allow webinar type that will allow him to join in the Senate proceedings kahit wala siya directly physically present at the Senate Plenary Hall. Okay? Ginawa na rin po yan sa panahon ng COVID-19. Mula 2020 hanggang maagang bahagi ng 2022 ay iginagawa po ang tinatawag na remote communications line participation ng mga senador kahit na mga resource persons. So, itutulak pa lang ito ni Senator Marcoleta kung papayagan. Pero, nag-aalboruto na at kulang na lang ay maglupasay sa Senado si Hontiveros na sabi niya, tututulan ko ang layunin nila ng majority numbers nila Marcoleta, nila Alan Peter Cayetano na papayagan ang remote participation in the voting process during plenary or session of the Senate, which includes the proceedings of the Senate Impeachment Court. So, hindi talaga gusto ni Hontiveros na mapapayagan na makapag-participate si Senator Bato de la Rosa. Pero siyempre, pag nagbutuhan yan, kailangan on the numbers in the floor, so 12 and 11. Mananalo ang 12. Pero i-contest nila ang majority number sapagkat dapat daw 13. Dahil 24 ang senator, so dapat 50% plus 1. Pero ngayon, nakuha na po yan nung nakaraang linggo. Matapos po na nakalusot si Senator Bato de la Rosa sa maniobra upang siya ay damputin o dukutin sa loob ng Senate Session Hall, nakalusot siya. At ngayon ay wala na naman siya dahil naabot na nila ang realignment of majority numbers na nagkaroon ng botohan sa plenary. So, valid ba ang itinutulak ni Senator Marcoleta na mag-participate si Senator Bato de la Rosa given the situation right now, bagamat wala siyang valid arrest order na nagmumula sa mga local or domestic judicial court authority of the Philippines, pero hinahabol po siya at ginigipit at ipinapadampot po siya at pinapadurog ng Malacanang through the NBI at kay Trillanes, kay Matibag at kay Trillanes. And later on, maybe mag-join na rin ang PNP dyan. Bagamat ang arrest order niya ay hindi dapat yan automatic sapagkat yan ay galing sa dayuhan at banyagang otoridad o puwersa. Ayan. So, medyo madugo po ang usapin ng pagpayag at pagpigil sa partisipasyon na ito ni Senator Bato de la Rosa through remote or Zoom conference or through webinar type video conferencing na hindi siya required to be physically present during the deliberation or during the voting which require the participation of every senator to register their vote. Ayan. Abangan po natin mga kababayan kung ano ang kahihinatnan nito. Hindi pa magsisimula ang trial. I think there will be approval yet of the rules of Senate procedures of court, of the Senate Impeachment Court, and then magkakaroon pa po ng mga order of business and calendar of activities na i-approve ng Senate Impeachment Court at ng mga senator judges. Manunumpa pa sila bilang senator judges at siguro kakain yan ng mga 2 linggo pa plus ang mga summons, ang mga documentary requirements and procedural requirements, siguro mga 3 linggo bago magsisimula mula ngayon ang Senate Impeachment Court trial laban kay Vice President Sara Duterte. So we estimate that it will be happening in the middle of June. Hindi naman po nakatali sa regular calendar of the business of order of calendar of activities of the Senate ang ganitong uri ng gawain. It has a different calendar of activities na kahit po naka-recess o naka-adjourn Senate Day on the first week of June, pwede naman magpapatuloy pa rin po kung gugustuhin ng Senado ang calendar of activities nila kahit naka-break sila. Ayan. So, I think this is very interesting right now because
this is going to be the third Senate impeachment court trial. Ang una si former President Joseph Estrada, hindi po yun natapos dahil siya ay napatalsik sa people power. Nag-resign siya nang mag-withdraw po ng kanilang support and recognition to the Commander-in-Chief, ang Armed Forces of the Philippines noon na pinamumunuan ni the late General Angelo Reyes, at sumunod po ang Philippine National Police. Kaya nag-walk out sa Senado, nagsarado at nabitin po ang impeachment court at technically nag-resign si Joseph Estrada. Pangalawa, si Renato Corona, na convict po ito. Yan naman po ang special ops nila Trillanes, nila De Lima, nila Hontiveros, nila Boy Tartar Lamas. Yan na ginamit ni Noynoy Aquino sa kanyang pangbibinggatibo laban kay Chief Justice Renato Corona. Pangatlo po ito ngayon. Kung matutuloy na at maglalarga ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Abangan, sapagkat kung mananatili po ang numero nila Senator Alan Peter Cayetano, and they will remain 12 physically plus 1 from the remote participation, 13 pa rin po sila. At kung hindi po ito magmamaniobrahan na may tumawid na isa o dalawang senador papunta kina Tito Soto, mananatili po na si Senator Alan Peter Cayetano ang magiging presiding judge for the Senate Impeachment Court. Mas matuwid at mas tino ito dahil abogado ito na totoo. Hindi kagaya ni Tito Soto na nag-aabogadilyo lang. Feeling abogado lang. Ayun. So at least magiging balanse, patas, at mayroon pong integridad at tama na pagtatanggol sa proseso ng due process of law, equal protection of law, fairness, and transparent and objective na proseso ng impeachment trial. Kung mananatili ang ganitong kaayusan on the part of the Senate majority right now, led by the Senate President Alan Peter Cayetano. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik, pagsuporta sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!